So yan mga Dabarkads, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel. Gigibara TV nga po pala sa reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas sa TVJ Defender na rin. Bakit nagpe-play ka? Hindi ko pa nga pinipindot, nagpe-play ka na agad. So panoorin po natin tong video na to mga Dabarkads. Viral po ngayon ito sa social media. Pag-usapan na rin po natin yung ang mga swami. Viral din po yung ngayon, mga swami, mga Bisaya po daw na nagkakalat or tinatawag silang batang hamog. Ewan ko ba kung ano meron sa Bisaya na bakit parang ang liit-liit ng paningin nyo sa mga Bisaya. At kasi mas ano pa sa inyo yan, mas mabilidad sa inyo yan. Baka pag doon kayo nanirahan sa probinsya, baka hindi nyo kaya mabuhay. So mag-usapan natin to at syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito kasi mga ka-Dabarkads, itong dito kasi may kita nyo yung gitgitan ng dalawang video. Tawag dito, dalawang video tuloy. Dalawang sasakyan, doon naman, wala naman na tayong pakailam doon. Ang pakailam ko lang dito, yung sinabi ng lalaki na to. Kanina, yan. Yun, ayaw mo mapindot. Kanina, kada ganyan ako, napipindot ko. Paano ba? Ganon. Ayaw. Di-remote ata ito. Hindi yan minumulto ko dito. Okay, panoorin natin ha. Galit na galit. Okay. Yung minamali niya. Siya yung gumigit na. Wala Gumigit na yung nakaputi. Ako daw yung gumigit. Ay, mamahalin yung sasakyan na yun ha. Mamahalin yung sasakyan. Okay, bumaba si sir. Duro-duro. Ano sasabihin ni sir? Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Wait lang, ba't mo kinukuha yung lisensya ng driver? Una-una, hindi ka binangga. Pangalawa, kung pulis ka man, hindi nakasibilyan ka, wala kang karapatan. Pangatlo, hindi ka traffic enforcer. Na para kunin mo ang lisensya, para kunin mo, may tumatawag, ano yan? May tumatawag sa akin, Kasi Kuya Armin, Tatay Irene, shoutout sa inyo. So, yan natin ang aking mga ate at kuya na napakababait. Next kay Kuya Lori, kay Mami Teresa, at kay Mami Michelle Rin. Yan. Ulitin ko, bakit niya kinukuha yung lisensya ng driver? Hindi naman siya traffic enforcer. Porket mayaman ka, may karapatan ka nang kunin yung lisensya ng tao. Ganun ba yun? Okay, tuloy natin. Yung lisensya mo. na ako sa inyo. Akin na. Ayan mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Ba't mo titignan? Nakadrugs ka pa. Akin na yung lisensya mo. Naka-drugs daw. Paano mo nalaman yung kuya? Siya ka bang scientist? Naka-drugs ka pa. Paano mo nalaman? Kasi pulang-pula daw yung mata. So kapag pula pala mata, adik agad yun sa'yo? Una-una, yung pagkuha mo ng lisensya, bawal yun. Kaso yun. Yung pagsabi mong adik ka, may nakadroga ka, kaso pa rin yun. Illegal of, ano bang tawag dun? Illegal of bintang. Yung anong tawag dun or baka cyber libel? Hindi. Yung anong tawag dun pero may kaso yun, alam ko sabihan mo isang tao, lalo't naka-video. Si kuya medyo mayaman to hindi naman magkakaroon ng sasakyan na ganun nyo kung mahirap to. Okay? Kung lisensya mo. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Bakit picturean mo ako dyan? Ikaw ang wala sa linya, papatayin mo pamilya ko. Gago ka. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami.
Papatayin mo kami? Pag pulang-pula mata mo, nakadrugs ka ba? Paano papatayin? Hindi naman kayo binangga. Wala namang gas-gas yung sasakyan nyo. Okay, sabihin na natin na nagkagit-gitan nga kayo. No, sige na. Pero sino yung nasa unahan? Alam nyo, ang hirap kasi dito sa mga motorista. Ito baka may mag-comment dyan. Wala ka naman dun sa pinangyarihan pero ganyan agad ang komento mo. Hindi kasi ganito yan. Kung nagkaroon sila ng git-gitan or may magkakamali ito, itong nagbibideo, wala ka pa rin karapatan na kunin mo yung lisensya ng driver. Kahit pulis ka pa, no? Kahit pulis ka pa, lalo't nagpe-play, no? Lalo't kahit pulis ka pa, nakasibilyan ka at hindi ka naman binangga, ba't mo kukunin? Pwede magharap kayo sa barangay, sa malapit na barangay or police station, doon mo ipakuha sa kanila, sa mga kapulisan. Hindi yung ikaw yung kukuha. Ba, traffic enforcer ka ba? Anong karapatan mo? Una nakasibilyan ka. Thank you very much. Hello. Pinipindot ko. Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Papatayin mo kami? Papatayin mo kami? Pag pulang-pula Pagsalitain mata mo kasi. nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo, wag mo akong Huwag videohan. mo ibigay. Video mo ako ng i-video, papatayin mo pamilya ko. Oh. Naintindihan mo ako. Paano naman to? Akin na lisensya mo. Sir, wala Pagod ka ba? wala akong Sabog problema. ka, no? Wala akong pagkakamali. Sabog ka, no? Binitgit mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano kinikita? Pinatay mo kami, ah. Ikaw wala sa Pinatay linya. mo kami, Ako ba't wala sa linya, gago. Ay, Pinatay mo kami. Oh my God, sir, you eating my nerve, ha? Paano ka pinatay kung nagsasalita ka dyan? What how you do that? Tingnan niya, pakinggan niyo. Tingnan niya. Sabi niya, pinatay mo kami. Eh, bakit ka nandyan? Ibig sabihin, kaluluwa ka na lang? Sabagay, nakaputi ka naman. Pinatay mo kami. Paano nangyari yun? Ano yun? Nakuna ng video yung kaluluwa mo? Tapos wala namang gas-gas yung yung kotse mo. Wala nang yupi. So, paano kayo namatay? Ang hirap minsan na kalkulahin ng utak na ibang tao. Senator Rapi Tulfo, kapag sa'yo napunta to, iyak ka dito. Okay, tuloy natin. papatayin mo kami? Papatayin mo kami? Pag pulang-pula mata mo, nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo, wag mo akong videohan. Video mo ako ng i-video, papatayin mo pamilya ko. Naintindihan mo ako? Akin na lisensya mo. Sir, wala akong Pagod ka ba? wala akong Sabog problema. ka, no? Wala akong pagkakamali. Sabog ka, no? Binitgit mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano kinikita? Pinatay mo kami, ah. Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya, gago. Pinatay mo kami. Paano kayo pinatay mo? Buhay ka. Nagmumura ka pa nga eh. Tapos nagsasalita ka pa na addict yung driver. Okay, tuloy natin. Umiiwas na ako sa Akin na iyo. lisensya mo. Akin Huwag na. mo ibigay. Wala siyang karapatan Akin para na lisensya mo. Oh. Nanginginig na ako sa'yo. Ay, grabe. Akin na. Hintayin na lang natin. Is this really how we're treating our fast Grabe ha. Akin ang lisensya mo. Dapat Service. boss, dapat tawag dito. Ano to? Dapat binidyo mo. Naninindak lang yan eh. Naninindak lang yan. Ito, basahin natin yung comment ng mga netizen ha. Ito. Ano yan, LTO at kinukuha lisensya mo? Yung pa, di ba? Ano ka, LTO, traffic enforcer ka ba? May, na kailangan mo kunin yung lisensya ba? Nung driver? Nagka-violation ba siya? Oo, ano ba? Oo. Tingin pa lang, matatakot ka na eh. Buisit. Siya ata yung sabog. Yari ka sa mga Pinoy. So ito, sabi, sabog ka ata boss, makaasta ka para kang kasing sabog eh. Oo nga, no, parang siya yung nakadroga eh. Kitang-kita ang muka, pre.
Oh, galit na galit tapos nanginginig na daw siya. Pinakamalapit nun, pinatay daw siya pero nagsasalita siya dun. Ito pa sabi ni DJ. Yan. Bakit mo kukunin lisensya ng kaibigan, paring Julio, kung may lisensya kang iyo? Buisit ka. Nanginginig ka pa, ikaw nilalamig, ba't di ka umuwi at magkumot? Baliw talaga mga Pilipino no? Ayos din si Kumag at nakuha ng lisensya. Binigay mo ba lisensya mo? Sa dami niyang sinabi na parang bunganga ng babae, yung addict daw ako, haha, nakakatawa na kakainis eh. So ito pala si Julio, tingnan natin kung may update siya. So isa po pala siyang truck driver from Zamboanga del Norte. Nasa Cavite siya ngayon. So ito yung video. Ito yung kwento mga kadabarkad. So police kunin siya. Ano to? Police kunin siya. Happened 11/24/2020 11 a.m. Nagpakilalang pulis sa kalsada sa kahabaan ng C5 Taguig. Wah, dito pa sa amin ha. Salamat ka, hindi tayo nagkita. Nakasabay ako ang SUV na to na NCJ4682. Galit na galit sa akin dahil siningitan ko daw siya. Samantalang iniiwasan ko nga siya kasi paggitna siya ng paggitna, wala naman siya sa lugar. Hinarang kami at pulis daw siya, galit na galit, gustong manakit. Nagbabanta pang babarilin kami. Di lang nakuha sa video kasi naputol, sana may makapansin sa pagkatao nito dahil hindi maganda ang binitawan niyang mga salita, lalo na sa huli naming pag-uusap na sabi okay na ako, alam ko na kung saan ka nakatira. So, ibig sabihin may may tawag dito, may pagbabantang naganap. So ito naman, ewan ko ba dito sa mga taong to. Alam nyo, minsan mga kadabarkads, dati pangarap kong maging pulis. Pero kung ganito yung magiging kasamahan ko sa pagpupulis ko, baka inuna ko tinumba to. Oo, totoo lang, yung mga ganitong ugali na porket pulis ka, kala mo kung sino ka mamaliit ng kapwa mo. Di tama to. Porket mayaman ka, porket ganung kotse mo at dehamak na truck driver lang yung tao, kukunin mo yung lisensya porket pulis ka. Una naka-civilian ka, di mo ba alam yung batas? Pulis ka, di ba? Oh. Kung pulis ka, dapat alam mo yun. Naka-civilian ka, hindi naman kayo nasagi, nagitgitan ka lang, tapos sasabihin mo pinatay ka pero nagsasalita ka dyan. Nakakatawa lang talaga minsan yung ibang mga kababayan natin, no? Para lang manalo. So panoorin po natin to. Ito yung mga swami sa BGC. So dito kasi may mga video dito. Ito. So hindi ko napapano yung yung mga tawag dito, yung ewan ko, baka makapirate kasi tayo. So ayan, no. Yan. So maraming mga sports car at mga nagpapapicture na mga grupo-grupo dyan sa BGC na tinatawag ng mga iba na batang hamog or swami. At ito pa nga yung interview sa isa sa mga may-ari ng kotse kung anong nararamdaman niya kapag nagpapapicture yung ibang tao sa mga sa kanyang sports car. So pakinggan po natin ha. Ang hina ng boses. Sir, maganda yung Yun. kotse nyo. Naka-Mustang kayo. Saan kayo naka-invest na successful?
First business ko is online gaming from Pagcor. Talagang okay siya sa kita. Online And gaming? May investment din ako sa mga resto bars, mga rice dealership, at ano businesses. Gusto mo ba sir ma-promote yung resto bar mo para puntahan din nila? Yes, maraming salamat po. Para Bait dumami eh, sir, oh. customers. Ano sir yung bar mo? Like 88 Resto Bar sa Uy, parang sikat-sikat yun, ah. Late 88. Hey sir, thank you! Thank you po. So ito ata yung interview. Alam ko interviewin siya rito eh. Ay wala. Alam ko meron yun eh. Ito, dito tayo kay dito kay Tito Mars. Duman to sa newsfeed ko sa TikTok, yung mga squammy daw sa BGC. Kasi ngayon daw, sobrang dami na daw Bisaya, sobrang daming Jeje mo na daw, sobrang daming may hirap na sa BGC. Ang sabi dito sa video, yung BGC daw dati is ganito. Tapos ngayon daw, yung BGC na daw ngayon is ganito. Ang ganap kasi dyan, meron natang parang sama-sama yung mga supercars, yung mga magagandang sasakyan. Tapos, ayan nga, napicturean yung mga bagets, yung mga tao na nagpapapicture dun sa mismong supercar na napakaganda. Para sa akin, wala naman siyang problema kasi hindi ba parang sign of appreciation naman yun, di ba? Magpapapicture ka lang naman, wala namang masama eh. Ang masama dun is kung uupuan mo, kung gagalusan mo, o kaya kung sisirain mo yung kotse, di ba? Yun talaga yung malala. Feeling ko, kasi di ba lately nagkaroon din ng chismis about sa mga supercars, sa mga magagandang sasakyan, yung pumunta sa Zamboanga. Tapos sobrang daming mga tao, mga bagets. Ang malala pa is inupuan talaga nila yung mga sasakyan. Diba? Like, hello. Kung ganun talaga yung gagawin mo sa mga kotse, talagang isang malaking katsipa naman yung mga ganyang bagay. Diba? Like, parang first time mo lang ba nakakita ng supercar sa buong buhay mo? Ganun ka na ba ka-jejemon? Ganun ka na ba ka-squammy para upuan, para tayuan, para, alam mo yun, gumawa ng mga eksena sa supercars? Pero dito, tingin ko wala namang problema talaga yun kasi nagpapapicture lang naman yung mga tao eh, di ba? Hindi ko alam kung bakit maraming tao sa comment section nito, yung ginagawang issue yung ganyan. Sinasabi nila na sobrang dami na daw Bisaya sa BGC, sobrang dami na nga daw may hirap, sobrang dami na nga daw mga jejemon sa BGC, kaya nagkakaganyan. Mas maganda na daw yung Greenbelt kesa sa BGC ngayon. Kasi nga, sobrang dami na nga ganito, may hirap, squammy sa BGC unlike sa Greenbelt. Eh sis, wala namang problema doon. Bakit bawal maging masaya dito sa Pilipinas? Di ba? Like, Bobo. Hindi yung nagsasalita bobo yung mga nagko-comment na dumarami ng squammy sa Pilipinas or dyan sa may BGC na yan. Una BGC is malapit yan dito sa amin sa Taguig, di ba? Meron pa nga nagsasabi mga batang hamog. Dami daw mga batang hamog, mga jejemon daw. Tama naman yung sinabi ni Tito Mars doon na kung uupuan, kung papatungan, kung gagasgasan, isang ang kalapastanganan at kamunduhan yun, no? At hindi naman din ako pabor sa ganun. Pero kung magpapapicture lang yung mga tao, namamangha nga sila dun sa nakikita nila, or syempre kahit ako makakita ako ng sports car, Mustang ina mo, Mustang, di ba, ng mga sasakyan, namamangha ako talagang, pero nahiya ako magpa-picture. Namamangha lang ako, na napapatingin ako, napapalingon ako, sabi ko, ganda ito, soon magkakaroon din ako niya. May mga ganyan tayo, di ba? Pero yung parang, sasabihin mo, dumadami na ang Bisaya sa BGC. Ano ba yung mga Bisaya? Tao din yan. Yung pinagkaiba lang, ang Bisaya is nasa probinsya sila. At kayo, nandito sa Luzon na kung saan ay syudad dito. Pero sa tutusin, mas masarap mamuhay sa probinsya kaysa sa ano. At ito mas maabilidad at masisipag ang mga tao sa probinsya kaysa dito sa Maynila. Yan ang totoo. Ay kahit ako, taga Maynila ako, dito na akong pinanganak eh. Kahit na hap. Basta ayoko ng kwento yun. No? Kahit na yung mga tiga Maynila dyan, yung mga anak mayaman na
Marunong kayo magtanim ng palay? Marunong kayo magtanim ng mais? Marunong kayong maghugas ng pinggan? Baka ultimo paghugas ng pinggan, hindi nyo kayang gawin eh. Baka ngayon, yung toilet nyo dyan, may tag doon yung ini-spray. Baka hindi nyo rin kayang maghugas ng puwit nyo. Diba? Baka pag dinala kayo sa probinsya, hindi kayo mabuhay dun. Minamaliit nyo yung mga probinsyano, mga Bisaya. O yung mga swami. Swami is parang diba? Meaning yan is squatter. Tama ba ako? Comment nyo nga dyan kung mali. Tatawagin, meron pa ako nabasa, batang hamog. Wala namang mali dun kung magpapapicture sila or tumambay sila. BGC, kaya nga pinaganda yung BGC na yan is para maging pasyalan ng mga tao. Lintik na yan kung ayaw pala ninyo na maraming mga tao dyan at mga sinasabi nyo mga Bisaya, edi tanggalin nyo yung BGC, papangitin nyo yan. Kaya nandiyan yung mga tao kasi nagagandahan sila sa BGC. Kaya kung naiingit kayo magpa-picture doon, edi magpa-picture kayo, mga tanga ba kayo? Sabihin nyo nilalight. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas, mga Dabarkads. Porket Bisaya, porket Muslim, Bisaya, yung mga probinsyano, diba? Maliit yung paningin ng mga taga Maynila. Pero hindi nila alam, na dapat kabiliban nila yung mga tao sa probinsya dahil kung wala yung mga yan, mga gutom sila ngayon. Ayan yung mga nagpo-provide ng mga bigas, uling, kopras. Ano ba nagagawa ng kopras? Nakalimutan ko na. Comment nyo na lang dyan. Palay, gapas ng palay, ani, gulay, lahat. Tapos mamalitin nyo. Samantala nga kayo, baka yung pagtanim ng mais, hindi kayo marunong. Baka akala nyo, porket buto ng mais, tatanim nyo ng ganon. Baka ultimo mag-apas ng palay, ubos na yung daliri nyo bago nyo matapos yung ginagapas nyo. Kapangit lang dun sa mga, alam nyo kasi ako din, naranasan ko yung matawag-tawag ako dating Bisakul, Bisaya, Dudong, yan, yung mga Dudong, tawag pa nga sa akin dati, Dudong Armado Pero wala lang, parang naging ko lang yun, naging ginawa ko siyang motivation sa buhay ko yung mga ganun na parang Bisaya, pumorma, Bisaya daw magsalita. Kasi hindi nyo na itatanong, matagal akong nanirahan sa Capiz sa Iloilo. So parang na-adapt ko yung salita doon. Yung pag-uwi ko ng Maynila ulit, medyo may pagka-Bisaya ako magsalita. May tono ba? Ngayon, ang nangyari dito sa Maynila kasi kapag Bisaya ka, pinagtatawanan ka. Dito sa Maynila, kapag Bisaya ka, maliit tingin sa'yo ng mga tao. Pero kung Bisaya ka at may pera ka, dami mong tropa dito sa Maynila. Oo, totoo yan. Pag may pera ka, galing ang probinsya, punta ka Maynila, dami mong tropa. Pero pag wala ka ng pera sa Maynila, hindi ko naman nilalata. Yung iba kasi halos, hindi ko nilalahat, pero halos kadamihan, halos sa 100% na populasyon dito sa Maynila, siguro mga 70% na talagang ganyan ang mga pag-uugali at ganyang kababaw nila tratuhin ng mga taga-probinsya. Kaya ako, bilib ako sa mga taga-probinsya, yan, lalo na yung mga Islam. Yung Islam din, masyado lang din nila inusgahan na kayo mamamatay tao, kayo masamang tao. Hindi naman ganun lahat sila. Ako nakapagtrabaho po ako kasi dito sa Taguig may isang lugar po dito na puro mga lugar po ng mga Muslim, mga kapatid natin ng mga Islam. Nagtrabaho ako doon, halos isang taon ako nagtatrabaho doon, nagbantay ako ng bilyaran. Yan, sila Angay, sila Kaka-shoutout sa inyo. Diyan sa may Maharlika sa Bethel, dito sa may Taguig, sa papuntang Signal. Oo, napatrabaho ako ako dyan, ilang halos magdadalawang taon nata. Pero may minsan hindi ako tinrato na dyan, hindi ako tinrato na porket ako ay Kristiyano, tatratuhin nila ako na parang iba sa kanila. Hindi. Tutusin, mas sarap pa nga maging tropa ng mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano
Dahil ang mga Muslim, pag pinakitaan mo ng maganda yan, yung Bisaya at Muslim, pag pinakitaan mo ng maganda yan na paikisama, pagtatanggol ka niyan hanggang sa kamatayan, tandaan niya. Kaya hindi ko minsan mawari sa isip ko na na gano'n, na parang minamalit ng ibang mga tiga-tao, lalo na yung mga yung porket nakatira lang sa kondo. May isa pa nga dapat akong bidyong re-reactionan, mga kadabarkids, yung abot dun sa kondo. Oo, yung parang nangungupahan ka lang sa kondo, alam mo kung sino ka makaasta. Ano ata yun, parang nagpipintura ata yung lalaki, parang sinita-sita niya. Sabi ko, walang yata mga utak nito mga tao, mga ugali nito. Buti sana kung sa'yo yung kondo nila, nangungupahan ka lang dyan. O kahit na nakakondo ka, mabaho pa rin dumi mo. Tumatay ka rin ng kasing katulad ng sa amin. Diba? Tsaka kapag namatay ka, aagnasin ka rin. Buti sana pag namatay ka, buo ka pa rin eh. Tapos magiging ginto ka eh. Hindi naman eh. Oo, kalansay pa rin ng kakahinatnan mo. Kakainin pa rin ng mga bulati yung katawan mo. Minsan mga kadabarkids, nakakainis lang kasi talaga na may mga ganitong mga mindset ng mga Pilipino, no? So hindi na natin din yan maiwasan at talagang matagal ng uso yan dito. Nga lang, may mga ganyan talaga, wala tayong magagawa. So kapag may mga tao kasi kadalasan dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo rin, no? Na kapag pinagpapala ka or ikaw ay may kaya-kaya sa buhay, yung ibang mga tao, minamaliit mo na. O, maliit na yung paningin mo sa kanila, porket Bisaya, porket ang suot niya ay kulay pula na shirt at tapos ay kulay green na damit. O kaya dilaw na shirt tas green na damit. Masagwa na yung tingin nyo, Bisakol na. Bisakol, Bisaya, ano daw yung tag dito? Ignorante. Kahit naman sino na katulad ko, ni motor nga, wala ako O, diba? O, pag nakita ko ng paborito kong motor, ADB. O, diba? O, ADB. Ayan, paborito ko yung motor kasi malaki ako Hindi ako pwede sa mga Mio. Yan, o. Kita ko motor, mamamanga ako kasi gusto ko yan Pero sasabihin nyo na dumadami yung swami, yung mga Bisaya, mga batang hamon. Hanggat hindi kayo sinasaktan ng tao at wala naman din silang perwisyo doon, hindi naman na sila nakakaperwisyo doon sa lugar ng BGC, wala kayong dapat ikareklamo at wala dapat kayong sabihin na against sa kanila. So yung mga dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin na nabubuisit ako. I-blood na naman ako So yan, ingat po kayo palagi at anong masasabi nyo sa mga na-topic natin ngayong alas 3, alas 4. Basta ngayong araw na to, ano masasabi nyo dito sa na-reactionan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba at please, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.